Yung planeta mo yung nagloloko ka, nag-ano ka. Dito ka lang na nabuuan eh. Hindi mo nga alam kung paano mo dadalhin. Kakosa mo, sinasagasaan mo eh. Baka paglaya mo yan, pag lumanding yung planeta mo, junk shop lang dalhin yan, sama ka pa niyan. Di ba? Hindi naman lang pwedeng kapayin eh. May dalaw naman ako, hindi naman ako ulila eh. Saka may alam ako sa pangungulungan. Alam ko kung saan ko ilulugay yung sarili ko. Di ba? Pero yung mga tulad nyo ng mga ganyan, mga serving, mga ano, wala yan. Eh, sasabayan ko kayo, kaya baka mamaya, yung pagluloko, hindi nyo kayang sabayan. Di ba? Tagal ko naging escorte ni Commander Efren, ni Joel Capones, si Commander Chacha, eto, si Commander Tony. Naging escorting ako niyan. Yun no, saan punta galing? Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Pasok ko sa kulungan, ang pinakamatagal ko sa laya, 3 weeks, 1 month. Kulong na naman ako. Pinagsawa na ako ng Nabotas, Malabon, Olongapo, Caloocan. Kaya minsan nakagawa ko ng krimen ng 2004. Dibo ng kapatid ko. Nabunso namin kapatid. Na kalalaya ko rin ng ano yun, Malabon, 2004. June 14, ay June 16, lumaya ko ng Malabon. Dibo ng kapatid ko, July 15. Di kontrolado yung galaw ko ng mga kapatid ko, pamilya ko. Nagkaroon ng okasyon, dumating na yung okasyon na eto na dibo ng kapatid ko. Eh meron nagirimentado yun, yung tinatawag nila Bonggarganta, na pamilya di Magibaraw na walang sinasanto. Siyempre, papabaya ko bang gulo yung isang okasyon na minsan lang mangyari sa isang taon? Di ba? Na eto rin naman ako, na kaya ko naman siya rin, na kaya ko namang ano yung ano niya eh, parehas lang isa hinahinga namin. Di ba? Ngayon, ginawa ko. Eto. Oh. Hindi ako nagdalawang isip. Binaril ko siya na ano. Pero yung pagpatay niya, nandun lang ako. Hindi na ako umalis yun. Hindi na ako umalis. Hindi na ako umalis. Eh, yung naging kaso ko, nabiyaya ko ng Muntinlupa. Kasi sa mga sa city jail pa lang ako. Kahit sabihin mong hindi ako nanunungkulan, katuwiran ko, siniga na rin ako kasi labas-pasok ako eh. Labas-pasok na rin ako, buntot ko, hila ko eh. Di ba? Kahit sabihin mong hindi naman nanunungkulan, siyempre nanunungkulan, respeto at paggalang nga. Di ba? Ibig sabihin, yung mga saludsud ba yung mga taong mga gusto manungkulan na piling may nanunungkulan? Di ba? Yung mga sip-sip ba? Di ba? Hindi lulusot sa akin yan, papalagang kita kahit chairman ka ng chairman o mayor. Papalagang kita. Takalan na tayo kung tatakalan. Di ba? Sabi ko, wala naman na mamamatay sa takal, wag sa ulo eh. Di ba? Sabi ko, mamaya, yung kulit mo, yung pagsisip-sip mo, dapat dinadala mo yan sa Muntinlupa. Ano ba kaso mo? Tep. Paano ka makakarating dun? Tep lang kaso mo. Gumawa ka ng magandang ano, di ba? Kahit di mo kaso, umamin ka kung gusto makarating dun. Yung diskarte mo, abilidad mo, yung mo dalhin, yung pagsisip-sip, paglalason kahit sa kakosa, di ba? Doon malalaman yung kakulayan, pagmamahal ng isang kakosa. Kung para madisiplina ka. Kasi yung planeta mo yung nagloloko ka, nag-ano ka. Dito ka lang na nabuuan eh. Hindi mo nga alam kung paano mo dadalhin. Kakosa mo, sinasagasaan mo eh. Baka paglaya mo yan, pag lumanding yung planeta mo, junk shop lang dalhin yan, sama ka pa niyan. Di ba? Eh, gaganyatin mo ako. Di ka, mga OIC nga eh. OIC, advisor. O, pinababayaan ako. Kasi hindi naman na pwedeng kapayin eh. May dalaw naman ako, hindi naman ako ulila eh. Saka may alam ako sa pangungulungan. Alam ko kung saan ko ilulugay yung sarili ko. Di ba? Pero yung mga tulad nyo ng mga ganyan, mga serving, mga ano, wala yan. Eh, sasabayan ko kayo, kaya baka mamaya, yung pagluloko, hindi nyo kayang sabayan. Di ba? Kung napunta ako ng medium, inandun ako, balagbag ako, wala akong respeto sa mga kakosa ko. Wala akong ano, kahit yung sabihin mo nang galing ako ng RDC, na sabihin nga na, pag nandiyan ka na, kailangan, alam mo na ilugar yung sarili mo. Paano mo ilulugar yung sarili mo? Mapupunta ka ng medium. Eh, sambay na yan. Diyan ba, may disiplina yung mga tao. Magkakakosa nga dyan, kinakain. Di ba? Sabi ko, huwag lang tayong sasaktan na, ano, di ba? O, di ba? Nasa sa atin naman yan, kung mapapasama tayo, kung mapapababuti tayo. Tayo ang ano sa kinabukasan natin sa kung ikagaganda ng ano natin, hindi yung pangungulungan natin, kung mamamangkat tayo. Kasi
Pwede naman tayo mag-aral. May edukasyon. Di ba? Ang pangkat, nandyan lang yan. Yung pangkat. Pero sa medium, hindi mo mararamdaman yung pangkat doon. Kasi tagal ko naging escorte ni Commander Efren, ni Joel Capones, si Commander Chacha. Ito, si Commander Tony. Naging escorting ako niyan. 2016. Nag-escorting ako niyan. Wala naman tibay sa medium. Rancho rin ang kakainin mo. Depende lang. Pagka medyo maganda mood ni Commander, papakain, na ano. Pero sabihin mo na magagandang buhay na ano, magagandang buhay kasi nasa Commander kayo. Nasa pangkat kayo ng Commander, escorting kayo. Di ba? May issue kayong pamaypay, 29. Oh, di ba? Hindi mo alam kung paano mo gagamitin. Yung mapaganda ka lang dapat, bago ka pupunta sa mga ganyang mga bagay, pag-iisipan mo muna kung anong kahihinatnan, kung ano iaano mo. Di ba? Kaya ka nga pumunta rito eh. Di ba? Para lumaya. At nasa Mardis ka pa lang, pinaliwanag na sa'yo kung ano yung simbolo ng pangkat. Di ba? Oh, naburahan ka nga ron eh. Oh, galit ka, pero wala kang nagawa. Kasi, ayun ang ano nila. Di ba? RDC, laboran ako niyang boss. Ito. Oh, bawal dun boss. Ano? Saka ito, laboran ako. RDC. Laboran ako. Sa DC, baburahan talaga yun. Laboran doon. Laboran. Pero boss, may controversial na pangyayari at na-TV pa. Yung pagtakas mo raw. Opo, sa San Jose del Monte. Ito po yun. Kailan ho yun nangyari? 2024 po, June 20, bali June 2, ito po, nangyari. Nahuli po ako sa isang drug sa inupahan namin kasi barangay gaya-gaya ako eh. Dahil sa marami akong pera, kaya kong gawin, kaya kong pagtakpa yung mga ginagawa ko, na hindi ako pag-isipan ng mga tao na ganyan hanap buhay ko. Kasi may pera nga ako eh. May pera. Dinayo ko ngayon yung barangay Cresville. Ito lang, main road lang boss. Tawid lang, kalsada. Main road, crossing. Nangupahan ako. Likod pa ng compact yun. Likod ng compact. Ngayon, ito na po. Meron pala silang, siyempre galit ako sa mananawas eh. Galit din ako sa mga estapador eh. Siyempre, ako yung, bago ko nga hinawakan yung phase 1, buhay yung pinuhunan ko eh. Bago ko nahawakan yung phase 1. Kaya nga ilag sila sa akin doon pag nandun ako. Eto na, umano na yung trahedya na hindi inaasahan. Nag-aaway kami ng asawa ko dahil sa isang chat ng babae na ang tawag sa akin, be. Siyempre, babae, lalaki, babae. Kumukuha yun, scorer yun. Tawag sa akin, be. Naglalambing kasi kulang yung pera. Kumukuha sa akin ng 1/4, ang pera sa akin, 900. Ang bigay ko ng 1/4, 1/3. Nagulat yung asawa ko sa 10 oras ng gabi. Ba't nagchat-chat lang ganun? Sabi ko, hindi na ako nakipagtalo. Sabi ko sa asawa ko, para hindi ka nag-iisip, gusto mo, ikaw magdala. Total, alam mo naman kung nasan siya, kung saan siya naghihintay. At least, alam mo kung pagkano ng pera ng tao. Sabi ko, bakit ako pa? Na ano, ikaw yung inaano niyan. Ako nga eh. Kaya ako nga pinapaalam sa iyo para wala kang pag-isipan na hindi ka nag-iisip ng babae ko yan, na ano ko yan. Diba? Sabi ko, hindi nga ako nagsusugal eh. Hindi ako nagsusugal. Nang bababae ko, pero hindi rito. Sabi ko, hindi rito. Wala ka nalaman. Pwede katang isip mo lang yan. Pwede laso lang ng mga tao na gustong makinabang sa'yo na ginagawa na ako ng kwento. Di ba? Nakilala mo ako na may babae ko. Pero alam mo, hiniwalayan ko dahil sa'yo. O, nagsama tayo. Eto na, hindi pa rin siya nag-aano. Hindi ko alam, yung inuupahan namin bahay, parang third cousin sila. Parang third cousin. Hindi ko alam, yung anak ni Ate Joy, nagtatrabaho pala sa government yon. Sa ano ng pamahalaan, nagtatrabaho pala yon. Ano pala yon? Ano ng mga, yung mission order. Tigadala ng mission order. Hindi ko naman alam na ganun. Madaling araw, syempre, bisa lang bumisita yung tao. Eto, di ba? Madaling araw. Sabi niya, Kuya, ano mo si Eta Ella? Huwag mo nang patulan yan. Sabi niya, hindi ko alam na buntis pala si Ella yun. Hindi ko alam na buntis. Sabi ko, naririnig mo naman kung ano yung bungangay na ano mo. Bait ako. Ba't may hawak kang baril? Sabi ko, hawak ko lang to.
hindi para gamitin ko sa inyo at sa asawa ko. Hinahawakan ko lang to. Hindi ko alam kung saan ko itatago. Baka mamaya makatulog ako, baka gamitin sa akin ng asawa ko na hindi ko alam, may pinagtatakpan siyang kasalanan o ano man ginagawa. Di ba? Basta tigil mo na yan. Sabi ko, pabukas ko na lang yan. Na ano, sabi ko, okay, di ba? Wala ka naman naririnig sa akin eh. Di ba? Sabi ko, sabi ko, Mi, tingnan na tayo. Sabi ko, nakakaya yung sa ano, pisa mo pala yun na. O, kala mo, kaya mo ko lukuhin. Hindi mo pagkakaisahan dito. Sabi ko, wala naman ako iniisip na gano'n eh. Sabi ko, pinalaki mo lang yung ano, sabi ko. Siningit ko tuloy sa kanya, sabi ko, naano tuloy ako sa isang kwento na ang tao nag-iisip sa kapwa, siya ang may ginagawang, ano yun, di ba? Ako wala akong ginagawa. Sugal ako, pero nakikita mo naman, di ba? Pinarig yung bahay ko. Yung ano nyo, yung barangay doon, pumunta yung may-ari, yung anak ni Ate Joy, yung anak, pumunta sa barangay Resil, na may nagwawala nga, na natatakot sila, may dalang baril. Ako nga, alias Tato, sabi sa akin. Ngayon, pagsabi sa akin doon na, pagsabi ng ano doon, tao, napaka pwede, respondihan nyo na daputin niya ito taon to na ano, kasi binubugbog yung asawa. Yung asawa ko, sino po ba yan na ano? Sabi niya si ano, maraming tato na ano, si Boss Tato. Ako, hindi namin kaya yan, sabi niya. Kasi, lagi may dalang baril yan, lagi may dalang baril. Sabi niyo, di ano nyo na lang sa ano yan, sabi niya. Anong klaseng barangay kayo? Sabi ko, kaya nyo ba kami palibig? Kaya nyo ba kami ano kapag ano yan? Di ba? Kayo nga may bahay, wala kayong nagawa eh. Di ba? Sabi, pag ginawa ng mga barangay, nakipag-coordinate doon sa barangay, sa police station, sa compact. Sa compact, eh mainit na rin ako kay Turlaw. Mainit ako. Ito lang kasi, hinahanap lang kung sino yung tato na nagpapaikot sa ano sa phase 1 eh. Na ano eh. Kasi minsan nakaharap ko na yun, umaarbol sa akin ng babae. Sabi ko, boss, tulak ako, pusher ako, hindi ako bugaw. Sinabi sa kanya, hindi ako bugaw, boss. Sabi ko, sir, sabi ko, hindi ako bugaw. Sabi ko, eto na, di dumating niya ano. Pumunta yung mga barangay, kasama yung mga polis. Ihuli ko, pinatay yung mga ilaw. Nagulat ako, yung mga alaga akong ano, papi. Angul na lang yung ano, pigil na yung tahol, pigil na. Kasi, ano na rin ako eh, umiinom ako eh. At palobat na rin ako eh. Buti, yung baril, tinabi ng asawa ko. Kasi, nakuha sa akin, ano eh, isang Timber 45, isang sumpak na di magazine, isang slab nose, nakuha sa akin. Tapos, 150 grams na siya, saka pera, nakuha sa akin. Na ano, pinasok ako. Nagulat si Turlaw, yung pinalasketan ako. Puta, Bisaya, kababayan ko eh. Sabi, puta, ayaw ka na doon mo, kay ko pala si Tato. Kay, nagsisinugad ka, sabi ko, sir, sabi ko, dirito ko dito, sir, sabi ko, dirito dito, sabi ko, nag-aaragaway na kami, ako na sa, eh, maisugad na din eh, papapusil ka ng baril, sabi ko, dirito, sabi ko, hain pusil mo, sabi ko, waray po pusil. Nakita niya yung penggan, hinahanap yung bala. Sabi ko, itong penggan nito, boss, sabi ko, tinapatan ko lang po ito. Pinalitan ko lang po niya penggan nito, sabi ko. Wala pa akong baril, boss, sabi ko. Kakahuli po nila sa akin, napunta po ako sa Selda 2. Ngayon, meron po akong mga kalugar sa Selda 4, sila Jeffrey Santos, tapos si mga kababata ko, mga diga gaya-gaya, kalugar kong puro, saka talagang kababata ako, na ano, walang lakas ng loob, puro plano. Ngayon, gumawa sila ng para kasi, yung hinuli ko, gusto ko, hindi ako makalakad, sumusuka ako ng dugo, bubog sarado kasi. Ngayon, sing-sing ko, katulad yung gintong kinuha sa akin, pilipit sa akin. Gumawa sila ng paraan na para mailipat ako sa Selda 4. Ano. Ngayon, bago napunta ako ng Selda 4, nagpalit muna ng hepe. Sapol. Ngayon, nalipat na ako ng Selda 4, pera-pera. Siyempre, wala naman akong pera, nakakulong ako eh. Kayo gumawa ng paraan para malipat ako sa inyo, di ba? Hindi ko alam yun, pagkalipat ko ng Selda 4, meron na pala silang plano ron na pupuga sila. Diba? Siyempre, minsan na magulang ako, lamang ako sa kaalaman, na nangungulungan ako. Diba? Hindi naman para sumangayon na agad ako. Kasi alam ko,
lalayaan ko yung kaso ko, lalayaan ko to eh. Kahit ilang tao pa to, kasi may bargain nga eh. Na ano eh. Sabi niya, sabi niya, siyempre iniisip ko yung mga kalugar ko na, sabi niya, to, sabi niya, may plano na kami rito, sabi niya, gusto mo, kunin kita ritong mayor, sabi ko. Kahit hindi naman ako maging mayor dito eh. May prison number akong dinadala. Sabi ko sa kanila, magkakababata tayo, magkakalugar tayo. Sabi ko, mahal ko kayo. Sabi ko. Yan sa mga hindi tayo magkakakosa. Kasi maraming bahala ron, maraming bahala. Sabi ko, nandito tayo sa loob. Lamang ako sa inyo sa kaalaman bilang sa namamangkat at sa pangungulungan. Diba? Kasi ilang taon nga nilayaan ko eh. Diba? Marami na rin akong pagsubok. Ano? Sabi nga, to, puga kami, sabi nga. Alam niyo ba yung salitang pagpuga? Ayan, yung salitang pagpuga, sinasarili lang yan. Kung pwede mo kausapin yung sarili mo, kausapin mo. Na pwede mo i-share sa taong pagkakatiwalaan mo na pwede magpahamak sa'yo. Ha? Sabi ko sa'yo. Tulad na sinabi sa inyo, lamang ako sa inyo sa pangungulungan. Sabi ko. Di, sabi niya to. Sabi niya. Ganito kasi, ganito eh. Minamatrato kasi kami rin. Totoo yun, minamatrato kami ron. Yung dala ng dalaw namin, kinakat, kailangan pagkain ulam lang. Patuloy, ako nagplano eh. Man na rin ako, sumangayon na rin ako. Diba? Tinanong ko sila, sige. Hindi ko kailangan manungkulan dito. Isa nga lang sasabihin ko sa inyo, bibitawan salita eh. Hanggang may prison number ako dinadala rito. May pribileyo ako rito. Depende rin sa taong may pribileyo, di ba? Sa taong magbibigay ng pribileyo, di ba? Kasi dito, hindi naman tinatanggol, is-convict tayo man dito eh. Di ba? Hindi ko nga naramdaman eh. Di ba? Sabi, ano ba ano yan? Sige, sabi niya. Ano yung sistema ng pagtakas nyo doon tayo? May sinira kayo? Meron, meron. Ang takas dito, Jet, sabi ko, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na tao ang nakakaalam. Kaya, kailangan dito. Kung sino ang sasangayon, kung sino yung mga taong pwede sumangayon sa mga bata niyo. Kasi dito, salanta na isang tao, salanta na kalahatan ko. Hindi biro ko. Puga to, sabi ko. Ito pinakamalaki kasalanan sa pangungulungan. Hindi, ikaw na bala, sabi ko. Kaya nga eh. Sabi nga, sige ganito. Pinalatan ko yung mga mga duty, mga iba nanunukulan. Pinili ko puro Providence. Lugar ko, puro. Mga nanunukulan. Puro para kontrolado yung tao. Bumili ngayon ako ng dryer. Konting puhunan ba? Konting puhunan. Asawa ko medyo naglolo ko na rin yun. Lolo ko. Hindi naman naglolo ko ng lalaki. Binabaldog yan siya ng mga tao. Mga tao, binabaldog siya. Ni-stop. Yan. Ito sabi ko. Padala ka dryer dito, bili ka kahit second hand. Bakit? Na ano? May wala lang sabi na ano. Mga bukas, makalawa, isang araw. Kasama mo na ako. Hindi ko sila sabi pupugaw. Tapos nalalaman ko pa yung mga kwento ng asawa ko na ginagano, walang nga sa lugar namin. Ito na, isang araw, sabi ko, padalang dryer. Oh, Mayor, paano mukhang gagawin mo na laundry yung Zelda 4 Mayor Richard Sabi niya, hindi, sabi ko, kawawa naman yung mga katulad yan, bawal magpalabas ng mga labahan. 2 linggo, 1 linggo, magpapalabas, di ba? Yung mamamahol mga tao rito, sasabihin nyo, mababaho yung mga tao, di ba? Kaya nagplano na ng laundry na washing, ito, di ba? Yan. Okay yan, sabi niya, ito na, di ba? Sabi niya, pumasok asawa ko, sabi niya, sabi ko, payag ka ba sa offer nila? Hindi ko sinabing ako, pero meron din ako kwento na, bet sumangayon ako, meron kasing pupuga sa mga sila Jeffrey, puga si Ricky. Taragari, alaga 5,000, babayaran na. Hindi ako sumangayon, siyempre pamilya ko yun eh. Hindi ako sumangayon. Pinarinig ko lang sa mga kasama ko na kinukumbisi ko yung asawa ko, pero hindi ako sasangayon sa ganun. Pati susugal ko asawa ko. Ngayon, ito na, yung isa na yung yung gumawa ng diskarte. Asset siya ng dating Intel. Dati siyang asset ng Intel. Siya gumawa ng diskarte. Pag dinadalaw siya, nakakalapit yung asawa niya sa kanya. Nakakalapit. Nagdala ng ragare.
Ragari. Mga ganyan kahaba. Binayaran 5,000, 5,000. Sabi niya, Yor, okay na, sabi niya. Pera na lang kulang, nandito na yung regalo. Sabi ko, ngayon na agad kukunin yung ano, sabi niya. Wala namang mga pera yung tao, yung mga tao niya, wala namang mga pera, yung aabunuhan ko yan. Sabi ko, para tayo mabulok dito. Sabi niya, aabunuhan ko yan. Sumangayo lang ako, hindi ko para abunuhan yung mga pangainan, di ba? Sumangayo lang ako, sabi niya. Mayor ka pa na, uy, huwag mo ko sasabihin ng ganyan. Ah, mag-isip ka. Ah, baka mamaya, ikaw rin, sabi ginagano ko, sabi niya. Sensya na, to, sabi niya. Kasi miss ko na yung pamilya ko. Sino bang pamilya hindi natin namimiss dito? Sabi niya. Ano mo, yan ang kaso, nagkakaganyan ka, ginagano ko siya. Sabi ko, sige, sabi niya. Paano ba gagawin natin? Sabi natin babakbakan. Eh, tapat yung Celda 4, BGMP na San Jose del Monte, BGMP. Sabi niya. Kasi may experience na rin ako sa ano yan, sa ganyan, sa Olongapo. Pumugal na sa Olongapo. Sabi niya, sige, tiwala lang kayo. Sige. Sabi niya, hindi tayo sa headline ni ma'am sa pag-uusap nyo, Jeff. Makakalabas tayo rito. Basta, wala lang kayong kikwentuhan na iba. Ako na bahala umano. Ito na, di ba? May 28, di ba? Dryer, laba. Kinakapa ko yung yung mga ampaw na semento, ampaw. Nakato ko. Ito, ampaw to. Ito, ampaw to. Limang bakal. Diba? Sabi niya. Sabi ko, excited kayo makalabas dito. Ah? Sabi niya, kininginang yan. Sabi ko, ako na nga gumagawa. Sabi ko, symbol tayo. Symbol kami. Sabi, inaano ko siya, nililigaw ko yung mga tao. Sabi nga, kayo ba, pagka meron kayong ugong-ugong na naririnig dito, kwento-kwentuhan na tatakas o ano, di ba? Bigyan nyo alam agad sa akin dito para hindi tayo maano, gano'n agad. Di, wala naman po yun, naano ko siya. Tapos yung alam ko yung mga tao sa Lutsod, mga di ka muson, nililipat ko na Selda, nililipat ko na Selda, alam ko sa Lutsod, sa mga balakay namin doon. Ito na, di ba? May 29, ito na, sabi niya. Sabi ko wala namang handle yung regari niya, paano makakaano yan? Sinira ko yung rice cooker. Nilagyan ko ng handle, ako mismo gumawa ng handle. Sabi ko, ito pisahin nyo. Itong pangalawa kasi ampaw yan. Mga nakabaon lang yan, hindi nakaano yan. Nakabaon niya, ampaw yan. 2:00, wala nang duty. Ang duty si Parang Dondon, may narya. Hanggang 5 na yun. Ikaw, bakbakan nyo, makadalawa lang kayo doon. O kaya dagtaan nyo. Kaya iniisip ko agad po. Baka mamaya, kasi nag-uulan eh. Baka mamaya, magbatingting ng mga rehas, sabi, baka mamaya magbatingting ng rehas. Ang ginawa ko, tinali ako ng basahan na agad, maaga, ako agad gumawa. Ako agad ginawa ko ng basahan. Sinano ako ng kutsara yung batingting, pare-parehas na. Tapos yung basurahan, doon ko tinali, doon ko kinawit. Nagkaroon nga ng ganon. Ginaganon yung mga rehas. Parehas yung mga tulog, parehas. Wala, may nagtali, may mga ano na yun. May mga lamat na. Ito na, di ba, sabi ko, kailangan ados, makalabas tayo rito. Sabi ko, ados. Sabi niya, dito, pagka sinong po inano sa pagragari, ragari, hindi na yung sinabi na, may tao, may aso. Sabi ko sa aso ako bahala. Tumating yung huling araw na May 1 hanggang madaling araw na. Hingi ng aso. Guulan pa naman. Tumawag ako sa asawa ko. Kasi siyempre bayon ako, may cellphone ako eh. Kahit keypad eh. Ikaw, May, punta ka rito, May. Sabi. Punta ka rito. Alam mo na langgunisa, May, saka hotdog. Yung jumbo. Okay yung mga dyan sa mga hamburger. Balikan bacon na Bakit talaga yun? Sabi ko, basta, sige na. Siyempre, asawa ko, sunod-sunuran sa akin yun. Pinadala yung bayaw ko. Pumunta, mga bandang 11:45 ng madaling this oras ng gabi ng A1. Tama A1. Pila, di ba? Ginawa ko yung dumating na yung oy, Mayor Richard, may paabot dito. Bayaw na. Ayun, sabi ko. Ilapag nyo sabi niya.
hanggang dito lang kayo. Sabi ko, baka mapunta ako sa malayo, magsawa na kayo, di ba? Okay. Tiyaw, sabi niya, pinapunta ko ni ate rito. Ito na, di ba? Yan yung beche, niwa ako sa gitna. Kilali ako ng damit. Pinalam ako sa tinapay. Nagis ko sa aso, sa BJ. Puti ka mo. Abot yung, yung pagpukol ko, abot sa gate. Kinain na aso ngayon. Ngayon, yung aso naglalaway. Naglalaway. Hanggang madaling araw, naglalaway. Sabi niya, testingin mo nga. Lalagari. Hindi ko pinadala yung dryer. Maingay, maririnig yung sa ibang shelter. Pinabuksan ko yung dryer, pinabuksan ko. Sabi ko, bakbak, sige, lagari. Wala yun. Pula ko na pula tinapay sa aso. Agalaw. Yung 4 na aso yun. Ano yun? Igay yun. Walang ingay. Ang sabi niya, may bumagsak na bakal. Sabi niya, bumagsak yung bakal. Sabi, sige, mga ampaw nga yan. Nakatuhog lang yan, hindi nakaan yan. Sabi niya, oo nga, sabi niya. Naiiwan pa yung gitna. Inuna yung gitna, dalawang gilid. Paano yan, Nano? Ikaw nga, pre. Pasok ka nga dyan. Hindi kasya. Nalagari. Quarter to na. Buti yung ron, si bakla, nagsusugal. Sabi niya, umuwi. Kaya Yor, talo ako Yor. Sabi, talo, tulog mo na yan. Wala tayong pahiramin, wala tayong pautangin. Sabi ko, wala pa pautang sa'yo. Diba? Hindi ako mangutang, papahiga na ako. Mahalas ka lang bakla, sabi niya. Iihi, kasi nakakagulo na ron eh. Nakakagulo yan, doon yung pamalit namin mga damit eh. Doon na. Eto na. Sabi niya, Yor, sabi nga, iihi ako. Sabi, dito, dyan lang may sa arin na wala sa iyang ko. Dryer pa siya ron, sabi lalaba. Pupuno ng tubig. Ganun ba? Isa, tulog agad siya, tulog. Yan, dito sabi niya, eto, alas 2 hanggang alas 3, kailangan clear tayo rito. Dito, pag maiwan, patay, sabi ko sa inyo. Sabi ko, maniwala kayo sa akin, patay tayo rito. Sabi ko inyo, paragaring sila, clear na di ba? Dito na sabi niya, Yor, kasi mga damit sa drum, palit yung mga damit. Pero sabi ko, eto, tayong sabay-sabay lalabas, pero hindi ko alam kung sa pupuntahan natin, kung ano din tayo makakarating doon. Di ba? Basta sinabi ko lang sa inyo, sasama ko sa isang pero yung pagpunta natin doon, hindi ko alam kung sa tayo di ba? Siyempre, kanya-kanya na tayo rito, hindi sila umiwalay sa akin,